Labanan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Madugo at marahas, sentro ng mga pahayagan ngayon. Pero minsan ang mga balita ay hindi nagtutugma. Kesyo natalo na raw ang IDF. Pero sa ibang balita sumuko na raw ang Hamas at tapos na ang labanan. Kung magkakontra ang balita sa kung sino ang talo, ano dito ang lehitimo at ano ang falsipikado? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may isang nakababahalang balita hinggil sa Gaza ang hindi maitanggi ng IDF o ng Hamas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Papasok na ng ika-4 na buwan ng gulong nagsimula noong Oktubre taong 2023 at walang humpay sa pagbomba ang kasundaluhan ng IDF. Ganon din naman ang pakikipaglaban ng mga militante upang mapanatili ang kanilang pamumuno sa Gaza. Bukod sa giyera sa Ukraine at sa pananalbahay ng mga inchik sa WPS, ang labanan sa Middle East ngayon ay isa sa sentro ng mga pahayagan mula sa iba't ibang bansa. Subalit minsan may problema sa balita. Mahirap makita ang maraming anggulo ng nagaganap. Kumbaga, tama nga na there are always two sides to every story. Marahil hindi lang lahat ng anggulo ay nakikita ng mga pahayagan. O siguro ay, sadyang hindi talaga nila tinitignan. Ang balita hinggil sa labanan ng basihan kung sino sa dalawang magkatunggali ang mabuti at ang masama. Hindi ito aksidente. Ito ay ang resulta ng tinaguriang public relations warfare. Ang pahayag sa PR News na isa sa mga nagagawa ng public relations o PR sa labanan ay maaaring pagandahin ang imahe ng isang pinuno o kaya ay pabagsakin ang reputasyon nito. Nagiging bida ang isa at kontrabida yung kabila at ito ay napaka-importante sa isang labanan. Bakit kamo? Kaila sa marami na kung sino ang pinalalabas na bida sa isang digmaan, ito ang makakahatak ng suporta mula sa ibang bansa. Suportang moral, pinansyal, pati militar. Mas maraming sandata, magiging liyamado ito sa gera. Sa Gaza, mapapansin na minsan ang pinalalabas na impormasyon ay sobrang kabaligtaran. Taktika na ginagawa noon pang ikalawang digmaang pandaigdig. Una, kung ipakikita na nananalo ang kanilang grupo, nakaka-inspira ito sa mga supporters para mas lalong magbigay ng suporta. Pangalawa, kung babaliktarin ang lubusan ng balita, magdudulot ito ng tinatawag na cognitive dissonance o pagkalito sa isipan. Mahalaga ito upang mabago ang isip ng kabila at mahatak yung mga sumusuporta sa kalaban. Ayon sa The Brink ng Boston University, sa paraan ng disinformation, nahihirapan ang manonood na matiyak kung ano ang katotohanan sa kung ano ang kabulastugan. Katulad ng sinabi sa The Guardian, na natatalo na raw ang Israel sa Hamas at hindi lang ito umaamin. Pero kabaligtaran naman ang ulat sa Eurasia News na ang Hamas ang natatalo sa labanan. Pagkatapos may ulat din sa Asia Times naman na Israel ang nananalo at mananaig sa gera. Tapos kabaligtaran ang sabi sa Fair Observer na hindi raw kaya ng Israel na talunin ng Hamas dahil kahit Hezbollah ay hindi nito nagapi noon. Mga balitang magkakabaliktad, magkakontra at taliwas na siguradong magdudulot ng cognitive dissonance o pagkalito sa mga nakapanig sa kabila. Kaya kampi ka man ngayon sa Hamas o sa Israel, bukas, maaaring magbago ang iyong isip. But the UN says ongoing airstrikes made it impossible for people to get out and impossible for aid to get in. Bagamat marami ang nalilito kung sino nga ba ang natatalo sa dalawa, may mga netizens na mapagmasid at matalas ang isip. Hindi kayang lituhin ng cognitive dissonance ang kanilang pananaw. Totoo na maraming sundalo ng IDF ang napatay sa labanan. Maraming tangke ang napasabog ng Hamas at marami ng hostage ang nasawi. Ganon din naman sa Hamas. Marami na ang napatay. Napasabog na rin ng IDF ang ilang mga lagusan ng tunnels at walang duda, napakarami ng sibilyang nadamay.
Mga balitang kumpirmado ng dalawang panig. Pero may isang balita na hindi maibabaliktad kailanman ng anumang pahayagan. Ito ay ang balitang wasak na ang Gaza Strip. Ano na ang katayuan ng Gaza ngayon? Ang labanan sa disinformation ng magkatunggali ay mabagsik, kaya minsan nakakalito ito ng ibang sumusubaybay. Maliban dyan, may isang masaklap na balita na hindi mababaliktad ng mga news outlet kailanman. Dahil kitang-kita sa mga mismong litrato at videos na lumalabas. Ito ay ang pagkawasak ng buong Gaza Strip. Ayon sa Al Jazeera, na 70% ng bahay sa Gaza ang wasak na. Ayon sa ulat, ito ang pinaka-destructive o pinakamaluba sa makabagong kasaysayan. Sinabi din ito sa Washington Post na ito nga ang isa sa pinaka-nakasisirang pagbomba sa isang lugar sa makabagong kasaysayan ng tao. Bagamat mahirap paniwalaan, pinatunayan ito ng AP News na mas masaol pa raw ito kumpara noong ikalawang digmaang pandaigdig sa bilis ng pagkawasak. Ang paliwanag ayon sa ulat ay, noong inatake ng alyansang malalaking syudad ng Germany mula taong 1942 hanggang 1945, 50% lang ng mga urban areas ang nawasak sa loob ng 3 taon. Tandaan, sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, 10% lamang ang nawasak sa Germany sa loob lang ng ilang buwan. Kumpara sa Gaza, na 70% ang nawasak sa loob ng 3 buwan. Sinabi sa NPR na higit sa 100 mga heritage sites ang nasira sa pagbomba. Ayon sa BBC, noong pagpasok lang ng buwan ng Disyembre, halos 100,000 mga gusali ang nasira na pinakita sa satellite. Mapapansin na ni isa sa mga pahayagan mula sa gitnang silangan o mula sa kanluran ay hindi kayang baliktarin ang balita hinggil sa pagkawasak ng Gaza. Sinabi pa nga sa AP News na nagmukhang lupain ng buwan ang Gaza at ikinababahala ng marami ay pagtapos ng gera, hindi na ito maaring tirhan. Ayon sa ulat, buong barangay ang nabura kasama ang mga bahay, paaralan at ospital. Kahit may mga nakatayo, ang mga ito ay hindi maaaring tirhan. Ito rin ang sinabi ng The National News na hindi na maaaring tirhan ng Gaza dahil sa gera. Mantsakin mo, paano nila may babaliktad ang balitang ito? Kaya sino man ang magwagi sa dalawa, Israel o Hamas, sa huli, makikita kung sino talaga ang natalo sa labanang ito. Halimbawa, sabihin na nating Hamas ang mananalo. Sino ang kanilang pamumunuan? Wala na ang Gaza Strip. Sino ang boboto sa kanila? At saan titira ang kanilang mga pamilya? Sa kabilang banda naman, sabihin na nating ang Israel ang magwawagi sa huli. Paano nila haharapin ang mga kondemnasyon sa pagkawasak ng buong Gaza Strip mula sa mga bansa at ilang Israeli na tumututol din sa labanan? Kanino ka man panig, mapagtatanto na hindi kaya ng cognitive dissonance na lituhin ang isip ng mga netizens na ang tunay na talo dito sa labanan ng Hamas at IDF ay walang iba kung hindi ang mga sibilyan. Anong aral ang mapupulot dito? Halo-halong mga balita ang lumalabas mula sa Gaza. Sinasadya man o hindi ang mga maling impormasyon na minsan ay kabaliktaran. Ito ay upang makuha ang suporta ng nakararami, upang manalo sa digmaan. Subalit ang tila hindi nabibigyan ng lubos na suporta ay yung mga sibilyang nawala ng tahanan dahil sa malubhang pagkawasak ng kanilang bayan. Kung mayroong two sides to every story, siguro ang kwento ng mga bata, matatanda, kababaihang walang laban ay iisa lang. Ito ay wala na silang nakikita kinabukasan. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.